Blends nicely. Yeah. Okay. Oh, looks nice. This is very pigmented. I like it. Medyo mahirap siyang burahin, guys. I don't like it. Damn! Uy, 7 hours na tayo. I'm impressed. I don't know. Hindi ko siya magagamit. Hello everyone! Welcome back sa ating channel. Today, we will be trying out Glam Hour Everyday Eye Dust Palette. Let's open. Nabili ko siya sa halagang 1,341 pesos. Excited ako dito. It's been a while. Mula nung nag-review ako ng eyeshadow palette. So, let's see. 1,341. Medyo, honestly, mahal yun. Diba last na na-review ko na palette is from Detail Cosmetics. Let's see. Ito kasi may salamin siya. Ay, ang laki ng pan! Okay. Okay. See? Malaki naman pala siya. Honestly, dun sa 1,341 pesos, tapos ganito, kalaki yung pan. Not bad. Tanggalin natin yung film. Meron siyang film dito. Hindi mo na ako magsaswatch kasi meron akong shoot ngayon and ito yung plano kong gamitin na eyeshadow for today. So, mamaya yung swatches natin after the wear test. Kung meron kayong eyeshadow base, much better. So, I'm using yung MAC Prep and Prime 24-hour Extend Eye Base. But, kung wala kayong ganito, okay lang yan. Kung meron kang concealer, go ahead, use a concealer. Pwede naman yun. Pero of course, ito kasi mas specific to, pang eyeshadow base talaga. Meron lang akong 30 minutes para mag-makeup, kaya ang goal ko ngayon is bronze makeup. Hopefully, ma-achieve using this palette. I like na meron siyang pangalan dyan mismo ng shade kasi for me, mahirap mag-explain, mahirap magsabi kapag itong shade na to, this color, you know, maganda na may shade. Sana maraming gumawa ng makeup tutorial using this. So, let's start with date night. Oh, wala masyado. Surprisingly, makapit siya sa brush, ha? And synthetic brush tong gamit ko. Normally, synthetic brush, mas mabilis kumalat yung product pagka na-pick up. Pero, wow. Lalagay ko lang siya muna dito sa outer third na aking eyes. Oh, that's too... Actually, guys, masyadong pink to. Hahaluan ko siya. Wait lang. Lagay ko muna siya sa outer thirds ng aking eyes. I will get hot tea. Kasi like I said, masyado siya mapula. Just to mix para mabawasan yung pagkapula niya. Ayan, that's perfect. Sa eyeshadow, guys, ha, pwede kayong mag-mix. So, doon pa rin ako sa outer thirds, nagko-concentrate, and then blending. I will get Rhino. Siya yung pang-blend out ko dun sa edges. By the way, I'm using travel brushes. Binilagay natin kanina, sa edges lang natin siya ilalagay. And then, ipapasok ko na siya paloob, like so. Pag ganito. Blends nicely. I like na hindi siya mukhang patchy. Tsaka ang laki ng pan, sa totoo lang. Parang sa price na yun, matagal nyo itong magagamit. Ang dami nito, sa totoo lang. Yan. As soon as wala na akong makitang harsh edges, let's get, parang mas gusto ko si 9 to 5. Okay, let's get 9 to 5. Oh, okay. Medyo matigas siya. Next-expect ko dito buttery kasi ang ganda na itsura eh, oh. Hindi siya ganun ka-buttery. Parang medyo matigas. Pero, anyway, maganda pa rin naman pick up. So, ito, mas maganda daliri talaga yung gamitin kaysa brush. Yeah. Medyo dry yung itsura. Hindi siya yung ina-expect ko na parang medyo creamy. No. Pero it looks nice pa rin naman. Mukha pa rin naman siyang, basa dyan sa aking eyelids. Let's get Impulsive. Okay? Parang gusto ko maghalo ng konting warm dyan. Impulsive. Lalagay ko siya dito sa parang pinaka-transition ng ating darker shade dito sa outer V. Okay. I'll add more kay 9 to 5 dito. Matte shades are okay. Pero yung shimmer, parang would have been nice kung medyo creamy siya. Pero don't get me wrong, ha. Maganda pa rin naman itsura niya sa eyelid. Ayan, yan ang gusto ko, parang glossy yung eyelids mo. Ang ganda. Ayun, oh. Pero ang kagandahan dito, wala masyadong fallout, no? Parang minimal lang yung mga glitter. Diba? Yun nakikita nyo. Konti lang yung fallouts habang ina-apply siya. Kasi actually, kinakabahan ako. Kasi, first time kong gagamitin tong eyeshadow palette na to, tapos inuna ko yung base. Again, let's get Impulsive. And then, ilalagay ko siya dito sa kung saan nagko-connect yung matte na eyeshadow and yung shimmer na nilagay natin. Oh, looks nice. Oh. Okay. Kanina kina-question ko na yung makeup skills ko. Sabi ko parang hindi maganda yung pagkaka-blend out ko. Pero, guess what? Kahit synthetic brush yung ginamit ko, hindi natural, yung eye essentials, maganda pa rin yung itsura niya. At saka maganda yung pagkaka, parang diffuse. Hindi siya yung kitang-kita mo yung harsh edges. Maganda. Sis, I like it. Let's get yung black. Gagamitin natin siya as eyeliner. Girl, pag nagpa-practice ka palang mag-eyeliner, practice ka muna sa eyeshadow. Gawain ko yan. Kahit ngayon, may mga times na matagal ako hindi nag-eyeliner, parang naninibago na naman ako.
black eyeshadow is the key. This is very pigmented. I like it. So, as you can see, halos 1/3 lang ng mata ko yung nilagyan ko ng eyeliner. Ito na lang yung struggle natin sa ngayon, yung pagpantay sa kabila. Medyo may lumagpas na black dito sa under eye area ko. Medyo mahirap siyang burahin, guys. Kaya I suggest na huwag muna kayong mag-foundation para maiwasan yung ganyan. Ayun na, parang kumakalat yung black kapag medyo nahulog siya. So, again, balik tayo dun sa black. But this time, mahaluan ko siya nitong Gossip para sa under eye. Pang tight line ng under eye. Pero half lang ng aking eyes. Kukunik ko lang siya dun sa eyeliner. Like so. Half lang. As in half lang. Like that. So, maglalagay lang muna ako ng lashes. I will use itong Polash Air Lash Zircon. Lash curler muna, of course. Then, mascara. I'm using Detail. May Clash favorite kong mascara to. Pero anyway, mag-falsies naman tayo. So, konti lang. First time din ako mag-lashes na ganito from Polash. Ang ganda! The base, oh my gosh. Sobrang nipis. Oh my gosh, ang ganda nito ah. Ang ganda nito. Technique sa paglalagay ng lashes, ganyan yung tingin nyo. Pag ganun, yung salamin nasa baba, mas madali. Promise. Kesa yung nakaganon ka. Okay? Love it. Kunin natin si Cloud here. Try ko with a brush ha. Lalagay ko lang naman siya dito sa inner. Mas maganda talaga. Daliri na lang sis. Para hindi siya possible i-pick up nung brush. I don't like it. Balik tayo kay Impulsive. Parang mas gusto ko si Impulsive. Sa inner lang. And then, let's use this one. Pencil brush. And then, I will get 9 to 5. Lalagay ko siya dito sa ilalim. Kailangan ko yata mas dense na brush. Wait. Balik tayo kay Cloud. Parang mas gusto ko si Cloud. Sorry guys ha. Tinitimpla ko lang kung ano yung mas babagay. Kaya, balik ako kay Cloud para sa under eye. Parang pa-egyo sa keme. Pero eme lang to. Oo. Mas maganda si Cloud sa under eye. Okay guys. Tapusin ko lang yung aking entire face. And I will do that. Pineditan ko yung aking lipstick. Mas maganda to. I used Easy Espresso just in case gusto nyo malaman kung ano ginamit ko sa lips ko. Anyway, products na ginamit ko, ilalagay ko sa description box. Guys, damn! I look expensive! No! Ganda! Parang makeup artist yung nag-makeup sa akin. Oh, I love it. And to be fair, ilang minuto lang yung nilaan ko para dito kasi meron tayong shoot. So, sa ngayon guys ha, I love this. Wear test natin. Alis muna tayo. Mamaya pagbalik ko, saka tayo magsuswatches and my thoughts dito sa Glam Hour palette. Okay guys, we are back. It is now 4:56 p.m. Okay, so first of all, 7 hours na tayo. 7 hours na yung eyeshadow natin, pero I'm impressed. Look! Ang ganda-ganda pa rin niya. Oh, pang matagalan. Oh, I love it. Tingnan niyo yung eyeliner natin. Hindi nabawasan. Yan pa rin siya, pati yung haba. Except dito sa corners, which is normal lang naman yan. Lagi namang may ganyan ako. Especially kapag eyeshadow yung ginamit kong eyeliner. Talagang naiipon siya dun sa corner ng mata. It's normal. Kaya ang ano lang naman dyan is linisin mo lang. Ganyanin mo lang. Oh, one tissue. And then, okay na ulit. Yun lang ang nakita ko kahit yun nandito sa inner corner ng eyes. Poppin pa rin. Okay, so let's swatch the shades. Dahil wala akong time kanina, iswatch na natin itong mga shades na to. Let's start with Cloud. Like I said, ito medyo matigas siya. Actually, para lang siyang highlighter, ganyan. Ayan, oh. Medyo matigas siya kapag hinawakan mo here. I prefer sana, especially pag sa eyeshadow palette, yung buttery. Kasi it's easier to work with and mas madali siyang kumapit sa eyelids. And yung ganito, kalaunan kasi mas lalo pa yung tumitigas. Especially kapag lagi mong ginagamit, na-expose siya sa air. Ayan, mas lalong nagda-dry out yan. So, Cloud. Okay, next shade. 9 to 5. Halos hindi siya makita. Ano? Kaya mas maganda talaga na meron kang eyeshadow primer. Kapag ito lang yung gagamitin mo. Para talagang makita siya on your eyelids. Next one is Alibi. This one, mamaya, pag-uusapan natin yan. May fallouts, okay, may konti lang naman. I'm not a fan of this shade. Hindi ko alam kung ba't siya kasama dito sa eyeshadow palette, but okay. Next one, Date Night. Next one is Malice. Next is Impulsive. Next one is Rhino. Yung fallouts sa swatch lang naman yan. Pero once you're working with it na sa eyes, okay lang. Hindi naman siya ganun ka maraming fallouts. Next one is Hot Tea. Next one is Gossip. And then last one is Ego. Etong black na to, very impressive. Usually, ang hirap mag-formulate ng black na
pigment. Most of the time kasi nagiging patchy itsura, pero this one is very, talagang packed siya with color. Grabe. Alright, so ito na lahat ng shades. What can you say? Okay, alam ko, tatanungin niyo ako, kumusta ate ang color story? So, before I explain ano yung color story, alam ko madalas nyo na naririnig yan, especially sa review ng eyeshadow palettes or face palettes. Ang color story is yung combination ng colors, if cohesive ba sila sa isa't isa. You know, if it works well together when you use them. So, yun yung pinaka-color story. I would say with Glam Hour palette, yes. Maganda ang color story nito, except sa isang shade na I don't get talaga, is yung Alibay. I don't know! Sana hindi na lang yan ang nilagay nila. Alam niyo yun, sana skin tone na lang. Kanina nung nag-start ako, I'm looking for something na pwede kong gamitin as base. You know, before ako maglagay ng intense na colors. And doon ako natuto, sa totoo lang guys, gumagamit ako ng base beforehand. Kasi yun yung easiest way to blend. Kung meron ka ng base, much easier na siya to blend out yung mga darker and deeper shades. Mahirap kasi yung mag-start ka kagad sa intense na color. It's hard to work with, especially with eyeshadow palette na ganito ka-pigmented. I mean, this one is pigmented pero hindi naman siya ganun ka-intense na it's okay pa rin naman for beginners. Okay naman lahat ng shades. Ito lang talaga, ang hindi ko talaga, I don't know, hindi ko siya magagamit. Tinry ko siya actually kanina ilagay sa cheeks. Nasa sasakyan kasi ako nun, kaya wala akong hawak na camera. Tinry ko lang talaga pero it's very pigmented. Eyeshadow quality siya na pigment. So, sobrang pigmented niya for a blush. Personally, hindi ko magagamit si Alibay kahit na as blush, no. This would have been better kung nag-add sila ng more cool-toned na browns. Actually, I'm looking for more cool-toned browns kasi most of the eyeshadow palette na nare-release locally, lagi na lang warm tones. Actually, parang halos magkakamukha na sila. True, diba? So, yun lang naman. More cool tones. So, yung finish naman niya, ito yung pinag-uusapan natin kung anong klaseng finish. We have mattes, satin, shimmer, glitter, metallics. Meron pa ba ako nakalimutan? If ever meron pa, please comment down below. Pero yun lang yung familiar ako and mas common sa akin. So, for a beginner palette, since this one is mattes and shimmers, okay yun. So, I would say this is for beginners talaga. Pero for intermediate and advanced na nagme-makeup, and I would say intermediate na ako, I have a lot of eyeshadow palette. Ang nagkulang dito for me lang naman, is yung metallic shades. Etong tatlong to, based sa itsura niya here ha, pwede mong ma-achieve to if you have highlighters na. 'Di ba? Or kahit yung mga highlighter toppers, kung meron ka ng ganyan in your collection, kahit wala na to, 'di ba? So, para sa akin lang naman, gusto ko sana yung merong malalaking glitters, you know, may chunks. Kasi siya yung magbibigay ng uniqueness and extra oomph sa eye look. And like I said, mas gusto ko yung buttery. Kasi yung buttery, ma-achieve mo yung metallic na finish sa kanya kapag buttery. Kaso ito, lahat ng shimmer shades dito, hard. Yun ang hinahanap ko sa shimmer na eyeshadow. Kung beginner ka, mas okay na you stick with neutral tones muna. Kasi malalaman mo yan eh, once you work with colors, kailangan alam mo yung undertone mo. Kasi with that, dun mo makikita kung anong shades yung babagay sa'yo. If you have warm undertone, may enjoy mo tong palette na to for sure. For deeper skin tones, mga morena, ayan for sure, may enjoy nyo tong palette na to. Okay, next, pigmentation. It's buildable. So, yun yung na-impress ako sa kanya kanina, diba? Habang ina-apply ko, it's very easy to blend actually. Tapos, hindi siya nagmukhang patchy habang bine-blend. Very seamless yung pagbe-blend ko sa kanya. So, I like it. And like I said kanina, it's pigmented, pero hindi ganon ka-pigmented na nakaka-overwhelm gamitin. So, okay pa rin siya for beginners. Alright, so mga magtatanong. So, ate, marirecommend mo ba sa akin to? Sa pagpili ng eyeshadow palette, it's personal. Depende sa undertone mo, depende sa preference mo pagdating sa eyeshadow. Depende rin sa mga hinahanap mo. Like I said, ako hinahanap ko metallic and glitter shades. So, personal preference talaga yan. Pero for me, medyo pang warm tone kasi to. And nabitin talaga ako sa cool tone. I find this too warm tone for me and lacking cool tone hues. Pero for me lang naman yun. Like I said, personal preference yan. It's still a great palette for beginners, especially pang everyday and soft glam na looks yung gagawin mo. And for the price point, this is their first product. Tama ba ako? Honestly, sana medyo minawasan ng konti yung price. Or hindi ganito kalaki. Kasi sa totoo lang, yung ganito kalaking palette, ang tagal mong mauubos yan. And by the time na maubos mo to, especially kung lagi mong ginagamit talaga, by the time na maubos mo to, sawa ka na sa mga kulay. Tama?
So, it would have been nice if they started ng maliit lang, pero sana less than 1,000, no? Na-impress ako sa laki ng pan, pero na-realize ko, of course, you're working with colors. Parang paano pag nagsawa ka na dyan, hindi mo na siya mauubos, hindi mo na siya mapapansin. So, mas okay yung mas maliit. Pero hindi naman ako-compromise. Maganda yung quality niya. Yun lang masyado siyang malaki. Sana mas niliitan na lang nila para, budget friendly pa rin. Yun lang naman yung aking thoughts. Gagamitin ko pa rin to with different eye looks. I'm impressed. Ang ganda ng performance niya on my oily eyelids. Walang nag-crease halos and mukhang pang matagalan talaga to, pang whole day event. So, yun lang. I know, hinihintay niyo tong review ko. I want to be comprehensive, kaya may notes si ate mo. Para talagang, kompleto. Yeah, personally, gagamitin ko to ulit. Pero hindi ko siya gagamitin as blush and as bronzer, ha? Gagamitin ko siya as eyeshadow. So, yun lang yung aking thoughts. Sana nakatulong yung review ko, guys, ha? Kung meron ka pang gustong idagdag sa mga nabanggit ko na, feel free to comment. And if you have questions, feel free to comment also. Ayun lang, maraming salamat sa panonood. Sana nakatulong itong video na to. Kung hindi pa subscribe ka na, oo, tas turn on the notification bell, ha? I will see you again on my next one. Thank you so much, guys! Bye!